na ba sila? Okay. First muna question, dito sa dalawang nagsulat. Kapag tatanong, gusto mo mag-host? Sa lahat ng mga sa dalawang nagsulat natin, ang una nilang tatanong, syempre, paano nyo daw nasimulang isipin na gumawa ng shed sobrang init? Alam nila na summer, yes, pero paano nag-come up with the concept na shed sobrang init? Alam na nila yung hello po, hi po. Okay na tayo? So yung Shed Sobrang Init, yung song na to is last year pa talaga initially nasimulan. And nagsimula siya nung nainitan ako. As in, literal. Hello? Literal. Hello? Hello. Literal na initan ako. Kasi noong mga midnight noon, nagsusulat ako ng mga songs. Tapos nasira yung aircon ko. Tapos pagkasira ng aircon ko, parang, syempre, pawis-pawis lang, ganyan. So naisip ako nung parang concept from there, sabi ko, what if gawan ko ng kanta yung feeling na sobrang init. And I thought of the concept of Shed Sobrang Init na sexy. So, vision kasi, minsan parang gusto na talaga namin try talaga ng mga mas grabe ng mga sexy concept. So, from there, doon talaga nag-step out na lahat. And, kukulangan pa ako init sa ginawa kong song. So, nag-tap ako ng member, which is si Enzo. And, knowing naman na si Enzo nagsulat ng Coco, which is also a seductive song. Sabi ko, perfect si Enzo for this song to co-write. Kasi, alam niyo naman, medyo bastos din talaga si Enzo. So, bagay na ko, pero medyo bastos. Pero ayun, and I'm so happy kasi, nung parang Pinterest makakakita nun. Dapat bukas meron ka ng lead sa ganitong parts, sa ganitong ganyan. And kinabukasan, nagbasa siya. And sobrang happy ko na agad kasi talagang as in siya nagsulat ng siya nagsulat ng pwede pa umaga na gano'n. Sa kanya galing yun. Pwede yung ano ba? Yung sakit sumakay. Sa kanya yun. Di ba ang bastos? Sakit bastos. Sige, gano'n. Actually, nung pinasa niya sa akin yun, syempre hindi ko mamagets na muna kasi hindi yung kanta. Pero, andun yung kaba kasi parang sabi niya, uy, may ipapasa akong kanta. Feeling ko kaya mo to. Tapos gano'n yun. Hindi, pero sabi ko, natry ko yung creativity ko na magpasa agad. And actually, buti na lang, nung nagpasa siya, I'm in a very state of mind and nagbasa ako agad and natuwa si Friends and I'm very happy na kinalabasan ng song and sana mag-gustuhan. Okay, so maraming nagtatanong, kahit ba ipilang tigil sa kayo ng answer, alin daw din yung favorite niya na line? Okay, Patrick, start sa'yo. Yung pinaka-favorite lang kasi yung chorus po. Or kailangan linya talaga. Pwede mo kantahin kung gusto mo. Hindi. Yung hook pala. Yung hook ako. Hindi yung mic butol-butol pero yun. Kasi yan ang answer niya. Sabi natin nalaman. Hindi yung favorite part niya yung Shed Sobrang Pinilalaban natin siya mga iba ang actually, tignan ko yung bridge part. Sample lang. Pwede ka naman magpahinga dito ang harga.
Ako siguro yung pinaka-favorite part ko is yung first part, yung first verse. Yung, you're not leaving, to the twinkle, twinkle, Ano ba ano? Sana mag-stay kung baka ipalay. O yung pwede pa umaga ano? Kayo din, ano bang favorite line nito? Hindi ako kanta. Sige nila, kahit yung line lang. Curious din kami, go. Ako sobrang ano ako, yung sobrang init. Yung sobrang init. Kasi yun talaga yung may request sa akin. I mean, ayun yung narinig namin yung sabi namin. Chet! Ako, simple po yung favorite ko, katulad ng kay Derek Nico, because it's very relevant and relatable. Okay. Ako naman, gusto ko din yung say ka pa rin pala yun. Gusto ko yun. Okay. Say something naman daw. Wait lang po. Magpapalitan ko yung battery ng mic. Randomly. Wait lang po ito. Para mas bogo marinig hanggang likod. Okay, so, ang tumulong sa atin, mag-produce ng song na daw is si First Box. So siguro, Franz, answer na lang for them, for everyone. How was it working daw with First Box, who is also very known sa mga malulupit na mga bagsakan ng mga melodies and all, mga rounds and mga effects. Isang quick answer lang, how is it working and paano niya nabuo yung melody with your words? Siguro sa mga basis natin dyan, hindi namin first time makapag-work with First Box. Sa 2020 album namin, maraming mga songs din na co-produce din si First Box sa mga songs dun sa album. And initially nung sinulat ko talaga yung Shed Sobrang Init, si First Box talaga yung unang pumasok sa isip ko na yung tamang tao na makakapag-produce ng beats. So, kung ano yung gusto nating vibe dun sa song. So, ayun. Nung kinontak na namin si First Box, pinasa kami, ganyan. Nagulat ako kasi, usually kapag ganun, di ba, parang pag-ano pa tayo ng songwriting sessions, ganyan. Pero sabi niya, solid bro, gano'n siya. Sorry bro, record na tayo agad. So, nirecord namin agad na parang mga 1 week pa lang. 1 week after pagkapasa, nag-record na kami. And from there, mas nadagdagan pa ng mga elements. And since we want this to be a summer song, talagang tinake in consideration namin yung elements na it should sound like a tropical song. So may mga instruments dito na may marimba, may ukulele, which exudes the vibe of being a tropical summer song. So, yun po. And hindi lang ito yung song na kinoproduce si First Box sa darating naming EP. Marami ba? So, excited din ako kasi ibang mga vibe naman yung iba pang mga songs na kinoproduce ni Kuya First Box. So, shout out kay Kuya First Box. Thank you for co-producing our songs. Yeah! Okay, so alam niyo ba na alas 5 na kayo? Alas 5 na kayo. So in just 1 hour, we are 1 hour away from viewing and being the
the first ones na makita ang music video. Pero, alas 6 mag-drop na, pero in a few minutes, mauuna tayong lahat dito. Lahat naman kasabay. Pakinggan naman! Mauuna tayo mapanood! So, Direk Migo, Direk Jack, Direk Migo, ano nangyari? Asa na siya? Direk Migo, may mga tanong lang po about the music video. Very short questions lang. Number one po, quick lang before we give the floor to our friends from the media. Unang version lang daw po, Direk Migo. Teka lang po, nandito ba? Sorry po. Ayoko magkamali. So, paano daw nasimulan yung pagkonsepto? Take us down from the very beginning of the treatment. Bakit ganun yung makikita? Huwag mo nang i-spoil, pero a little bit of sharing, bakit ito yung naisip yung atake? So, hello, I'm Nico, one of the directors. Thank you guys. So ito, bagong atake to from the usual session music videos. Parang nung pinasa sa amin yung kanta, sobrang na-excite kami. Sabi ni Cassidy, sabi niya, ito, gawa natin to ng music video. Sige, ate. Parang sobrang ganda niya, sobrang may-recall. Kasi nung pinasa pa niya sa akin to, binigay ka lang niya sa akin. Tapos, pinakinggan ko sa overnight. Pagkagising ko, pinakinggan ko ulit. So parang sabi ko, i-recall ko sayang, gawin na natin agad-agad. Ayun. So, tapos sobrang relevant pa niya na in time na nag-init, summer, sobrang sabi ko, ito yung parang kumbaga for me, ito yung summer song ko for this year. Ako, syempre kinulit ko na si Direk Jack. Sabi ko, Direk Jack, ito talaga hindi ako makatulog. Ano tayo? Passion project tayo nito. Kailangan talaga mag-standard tayo dito. Nakikita ko yung ano. So, ayan na. Conceptualize ko. Pinakita ko sa kanya yung konsepto ko. Yung konsepto ko dito, sige. Yung konsepto ni Direk Migo, sabi niya sa akin, first time namin mag-usap na gusto niya gawin kong malaki, sabi ko, sige, nung narinig ko yung song, sabi ko, ganda ng song, very timely, sabi ko, laban kami agad dyan. Then, binigyan niya ako ng mood board and yung concept niya, sabi ko, sige, we'll give 100% para dun sa project to achieve his vision. The vision. Tapos yun, gusto niya ay mainit, sexy, sexy, ayan. Kaya pinagpuyatan namin, ginawa namin ang parang lahat to achieve yung concept na gusto nang mangyari ni Direk Migo at ng vision. Grabe, Di kasi literal kanina, walang joke, nasa airport ako, narinig ko talaga yung shit, sobrang init din sa isang nag-aabang ng magbagahe. Shit, sobrang init pa. Aray, oo nga. Kasi sinasabi talaga siya ng mga tao ngayon Now, second question, ano daw yung magsiset apart sa music video or ano yung trademark? Yung kapag nakita niyo yung music video, okay, ito yung tatak ng shit, sobrang init music video. Sige, siguro ang tatak niya to, parang ito yung makikita niyo sa araw-araw. So parang ito, sumasalamin sa lahat ng Pilipino. Parang inisay-isa namin sila per character na makikita niyo sa video. Na parang gumawa kami ng visual universe. Kung ano yung medyo, upscale and also parang blank version ng mga normal people sa atin, para at least makarelate tayo. And then, nag-shoot kami sa ilalim ng araw, outdoor. Kasi sobrang safe yung araw. Kasi para maramdaman namin, paano ba namin mararamdaman? Kasi kung chef sobrang init, dapat ramdam mo yun. Hindi mo siya mararamdaman kung nasa studio tayo. So, ayun, abangan. Iba't ibang klaseng init ko. Yeah. So yung tatak ng song na to, ng music video na to, ay, katulad nga na sinabi ni Direk Migo, is yung relevance nito sa lahat ng audience, sa lahat ng Pilipinong manonood.
Kasi nirelate talaga namin sila doon sa everyday nating na-experience at nakikita. So, very totoo siya sa ating lahat. Last question po from us. Challenges sa shoot. Challenges sa shoot. Siyempre, unang-una mainit. As in, sobrang init. And then also, ano bang mga challenges natin? Actually, yun lang eh. Kasi sobrang daan working with boys. Kasi sobrang init. Sabi ko nga, parang may eksena doon na may uupuan na isang kotse. Sabi ni Patrick, okay na sa akin, kaya nainitan ako. Sure ka ba? Tapos meron silang scene doon na babad sila sa araw. Okay lang sila. As in, parang ilang take kami doon para makuha yung isang take yun eh. So, guys, mahalin nyo. As in, sobrang professional. Okay, so syempre, wala naman sa kanilang yung, ano ba yun? Nosebleed kasi mainit, wala naman. Or matikiba yung mga resistensya ng mga boys natin. Once again, palakpakan naman natin that we will have and of course, now, we will give the floor to our friends of the press for some of their questions later after mapanood para mas bongga yung mga questions na nila. So guys, are you ready yet? Chefs, Init, and Video Wing! Give na natin ang floor sa ating mga friends. Congratulations, bilang ako yung nanay, alam mo na, teacher. Ang ibig sabihin ng kanta nyo, maraming ibig sabihin sa liwain natin, no? Pwede mainit, may interpretation na ano ang iba't ibang meaning o kahulugan ng kanta o ng expression at kailan natin pwedeng gamitin. For example, mainit kasi may nakita kong sexy. Mainit, talagang literal na mainit, no? Talagang mainit sa Pilipinas, pero nakasama kayo lahat. So, pwede malaman kung kailan nyo nagamit yung expression na ang init, no? Nakakaili, sobrang init, or oh my God, ang init. O may nakita ng babae, so, anong senaryo? Pwedeng kwento, kailan mo nagamit na nasabi yung expression na sobrang init? Pwedeng isa-isa. Thank you. Okay po. Siguro po, personally, ginagamit ko po yung phrase na sobrang init kapag nakakasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Yan, ito na yung big season. Yung sobrang init ng pagmamahal nila sa akin. At yung support nila, sobrang init din talaga. And yung connection din, hindi na mapapalitan guys. Yung connection ng big seas and ng vision, sobrang init. Sobrang init talaga. Ako siguro, since mahilig ako sa bangka, nagagamit ko yung sobrang init. Since mahilig pa lang sa Pilipinas, mahilig pa ako sa spicy food. Ako naman halos araw-araw. Usually pag tumatakbo ako, sabi ka na, sobrang init. So, yeah, araw-araw po. Ako naman siguro personally, kapag nag-perform, kasi pawisin akong tao, kahit yung sobrang naiinitan ka naman sa So yun, nakapasala ko na, net! Ako pag nag-basketball ako, pag nakakasip ako, so yun, nag-iinit siya. Yeah. That's it for today! Thank you po. Next question. Ay, Mars. Balikan sa kanta, kaya sabi nga ito yung sexiest mo na music video or ano yung constant preparations na ba sa music video yung kanta? Physically.
So, sinasabi namin sa mga past interviews namin before na sobrang gusto namin gumawa ulit ng sexy concept. And ngayon na nagkaroon kami ng shit sobrang init. And nag-practice kami everyday, make sure namin na magpa-sexy talaga kami when it comes to this song. And gusto na namin i-acknowledge yung presence ni JC from Aja and the rest of Aja. Siya po yung nag-choreo ng shit sobrang init. So maraming salamat po sa inyo. Siguro, isa rin po sa preparations namin is make sure po namin confident po kami lagi. And we look our best. We dress to impress. Ayun po. Hindi, yun po. Parang, make sure po namin na we look our best. And para ma-express din po namin kung yung best versions of ourselves po. Kami naman po, si Patrick ay gym yan palagi. So, yun, nag-diet din. Tapos ako, mas dinalasan ko lang mag-workout bago mag-music video. Tingin daw. Sorry. Yun. Tawid ko na lang yung first bench fashion show niyo tomorrow. Kamusta? Anong karamdam na yung representation set? Ayun po, so tomorrow po, part po kami ng bench fashion week. Start po kami ng runway week. And we're very excited. And of course, first time namin yan as a group. Kasi usually kapag mga fashion shows po, parang pilihan po, mga 3 members, 2 members. Tapos ngayon, buo na po kami. And sobrang grateful po namin na we can showcase not only our looks, but also P-pop and yung branding po namin as a group. Yes. So excited po ako kasi maganda po yung mga suot namin doon. Naka-brief lang. Actually, tinatanong ng iba dito, ano daw ba yung suot nyo? Related daw ba sa chef sobrang init yung suot nyo bukas sa bench? Fashion show, wala daw bang konting teaser? Wala, maninipis, gano'n, masisikip. Sige. Habang naka-jacket bukas, pag may naka-jacket, aalisin sa member, aalisin sa group pag may naka-jacket daw. Okay, next question natin. So, in line with your title of the song, ano yung mga quick acts yung personality para ma-cope up yung Siguro po, ayun, lagi ko naman po nire-remind, pati yung business ko na, pati yung members ko, lagi ko nire-remind to stay hydrated. Lalo na sobrang init ng panahon. Tapos, lalo na yung mga laging nasa labas, lagi mo nalabas, nagtatrabaho sa labas, at mga nagko-commute, ganyan. Sobrang importante na nag-hydrate tayo. Kasi, we are in a tropical country, and yung panahon talaga, as in, pwede tayong mag-dry out. Kaya kailangan natin uminom ng water. Yes. Drink your water! Yes. Yun lang po. Thank you po. Okay, we have 2 more questions po. Sino po ang ating second to the last question? Hi everyone, I'm Jem from ABS-CBN Coach. Hello ulit. So, this is not your first time naman to do a sexy theme na video and music. Pero, how is it different this time? And gaano kayo ready in a way for doing a much sexier So yung song na po kasi na to is yung sexy na is different from other tracks po namin na sexy na sultry. This one is sexy na playful. Pero kasi yung mga sexy na pwedeng, alam mo yun, yung katipilian, gano'n. Tapos yung parang yung tease-tease.
ito po yung type na sexy na parang playful, masaya. And nakikita po natin siya sa music video. Yung kung gaano ka-live and at the same time sexy po yung vibe ng song. And siguro for the next tracks, yung extent ng pagka-sexy namin, feel ko, meron pa siyang iaangat. To the point na wala na kaming suot. Hindi, joke lang. Hindi, siguro mas, yun, yung vibe na mas sexy. Napakita na namin siya dati sa Breaking Bad. Pero hindi pa yun yung todo. Pero feel ko meron pang ito todo. Todo na to. Thank you po. Okay po, isa pang question. Push. Follow up lang po, since we're talking about sexy. Kaya personal, isa kayo, ano yung pinaka-sexy na, what makes you sexy? What makes you sexy? What makes you mainit? Ano ba? Kasi ko, tumupag sa masayaw ako. Siguro just being confident with yourself and your body. And lahat yun, huwag kayo makinig sa mga norms ng society. So just be confident and lalabas yung pagka-sexy. Ako naman, same with Andrew. Just stay confident at be who you are. Yeah. Sexy ang kausa. Sample daw. Siguro, yung sexiness is yung intimate connection between me and the audience ko. Yeah. Siguro, what makes me sexy is my humor. Say Thank you, Okay, one more. We have one more now. Hello, Vito. This is Rami from Rama Rapida. Since bago yung kanta nyo, and expecting na makakaroon kayo ng dance challenge sa Billy Stone, di ba? So, if that's the case, sino sa mga gusto nyo collaborate to do the first dance challenge? Maganda na tanong sa gabi niya. Si Jungkook po. Pero siguro hindi si Ate C. Pero siguro po, sa mga first po namin gusto mga collab, syempre yung choreographer po namin. Choreographer po namin na Aja. Yeah. So, check them out guys, kasi merong fan meet sila. So, supportan niyo sila sa fan meet nila sa May 30. Ayan. Ayun, sila po yung una po din namin gusto yung collaborate. And siguro, yung sino mga bagay na pwedeng maganda nito? Siguro, gusto nyo namin collaborate yung SB19. Ayun. And hyphen. Ako, siguro si Alamat Banero. Sige, ikaw na si Mangga. Sino po ba? Marami po eh. Actually, marami po kami naka-line up. And we wanna collaborate with a lot of P-pop groups. And lagi po namin siyang parang, inawanag po namin siyang culture. And
we can't wait to collaborate with more pickup groups and artists from Cornerstone and from other networks as well. Meron pa ba tayong one more or okay, last question. Bigyan natin ng one last question. Go please. Hello, Ron from Metro City. Gusto ko lang malaman isa-isa. Ano yung favorite part ng ticket sa music video? Ano ang favorite niya na part na i-film sa music video? Siguro yung yung naglalakad kami sa pero gusto ko yun. Ganun nga. Siguro yung pinaka-favorite ko yung microwave. Nasa microwave. Ay, sorry. Yung sinasabi niya kasi wala ka sa MV. Ba yan? Ano ka ba? Joke lang. Pero yan, isa sa mga favorite ko siguro, mga outtakes. Yun, may mga outtakes po kami from the MV na wala sa final cut. Kaya baka magkaroon ito ng director's cut. No. Ano? Yes, galing. Siguro... pero... feeling... siguro yung... yung nabilad kami sa araw. Kasi, like, it's the first scene that we shot. And parang doon pa lang parang na-excite na ako kung ano pa yung kalalabasan ng music video. Kaya, abangan nyo. Sobrang thankful po namin sa Rocket Studios and sa Block 22 sa production po. And also sa lahat ng mga staff, Cornerstone, for being there for us sa music video shoot. Kasi, as in, sobrang init po talaga nun. And yung mga staff po and yung mga staff po talaga, pinapayungan nila kami. Very po sila, very hands-on and very, they show care. Opo, as in, kung siguro wala po sila, baka na-heat stroke na lang po talaga kami. Pero yun po, sobrang thankful po namin kasi sobrang hands-on and sinushow po talaga nila yung care po nila sa amin dun sa music video shoot. Yung safety and also pinapalos din yung creativity namin as artists. So we're very thankful po sa lahat involved po dito sa music video. Ako same with France. Same with France ako na yung naiinitan kasi kami. Kasi meron pang moment doon na parang in-frame tapos nakabalik lahat. Tapos, sige, out na lahat na So pag out nila, syempre yung araw sobrang sakit sa balat. Tapos acting kayo, o acting ka na init. Sige po, ito po. Parang gano'n. Yan yung mga favorite moments ko nung time na yun. Pinag kami sa init. Tapos, after nung nag-cut na, papasok bigla sila, tumatakbo talaga sila. Okay lang po kayo. Tapos, yun, parang natutuwa lang. Kasi nakaganan lang ako sa kanila. May cheese light pa silang hawak mga gano'n. Sobrang alaga. So, favorite ko yun. So, yeah. Shout out. Okay, so that was our last question na, Ngayon, syempre, gusto na natin lahat makita yung live performance nila.